1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So, happy Saturday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawa tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At saka syempre sa lahat naman, syempre, ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na Mama Sam dyan na laging nakatutok dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, pambato ng Indonesia sa Mr. International. Pinakilala na. Yes! Pinakilala na nga ang pambato ng Indonesia na si Gaddi Aishwarya Kartika, na talaga namang masasabi ko, oh my gosh, ang gwapo ng pambato nila. Gusto ko yung itsura na mukhang manyak, charot. na mukhang mati ni idol, ganon. Grabe ang kagwapuhan. At talaga naman, ngayon pala nararamdaman ko mukhang may ibubuga ang pambato nila. Dahil isa to sa mga, masasabi ko, in fairness, kaabang-abang na kandidato mula sa Indonesia. Yes, mukha siyang smell good. Charot. At ang layo ng itsura niya sa pagiging Indonesian. Ito yata yung isa sa mga gwapong Indonesian na candidate sa international pageant na lalahok mula sa Indonesia. And then of course, wish all the best. And then tingnan natin kung ano ang magiging eksena ng pambato nila. At tingnan natin kung kakabog. Nung nakaraang taon, hindi nakasama sa top 5. Top 10 din yata. Pero ngayon, tingnan natin kung aabot siya sa top 10, sa top 5. Alamin natin kung kaya niyang kabugin si Mr. Philippines. Di ba? So, yon. So, laban. At para naman sa sumunod natin, chika, syempre, ito nga, isa din sa mga pinag-uusapan kagabi, ang tawag dito, ang Reyna Pilipinas, na talaga naman, oh my gosh, ang bongga ng kanilang pageant. Kung i-rate ko ang kanilang pageant, siya, bibigyan ko sila ng 9. 1 to 10 9 yung ibibigay ko. Bakit 9? Kasi syempre, looking forward pa tayo sa i-improve pa. Almost perfect na kagabi, kaya lang, yung alam mo yun, yung gusto pa natin makita yung level up talaga. And then, looking forward ako sa susunod na taon kung sino ang mga magiging candidates dito sa Reyna Pilipinas. And then, successful naman yung kanilang laban. At masaya naman ako dahil, ayun nga, nakoronahan na yung mga ine-expect natin koronahan. At ayun, so tama ang prediction natin. Sa simula pa lang ng pageant, hindi pa man na-announce, na babalitaan pa lang natin na sasali si ganito, sasali si ganyan. Talagang inaasahan ko na oh my gosh, magpe-penetrate talaga yung mga malalakas na kandidata dito hanggang sa dulo. Kasi nga, bago siya, tapos ilan lang naman sila, so kaya, di ba? And congratulations sa kanilang show. Congratulations sa nakita natin na pasabog dito sa Reyna Pilipinas.
At congratulations syempre kay Jojo Bragais. Oh, yeah! So, laban. So, looking forward next year. And then, I hope na sana mas marami pang candidates ang magsisalihan. At ayun, maging interesado na maging Miss Grand Philippines. Oh, di ba? So, laban yan. I'm so excited. And then, eto na nga. Para sa sumunod na chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa first runner-up ng Reyna Pilipinas na si Cleopatra Barbera? So, tingin mo, Mama Sam, dapat nga ba siyang nakoronahan ng bilang Miss Grand Philippines last night? To be honest, I like her. Gusto ko yung pasabog niya, gusto ko yung eksena niya. And then, yes, isa siya sa mga gusto kong makoronahan. Sabi ko nga, kung hindi si Angelica, di sa kanya ibigay, di ba? So, yon. Kasi, kaya ako nasasabi yon dahil isa siya sa mga dekalibre kagabi na talagang masasabi ko, wow, ang ganda. At in fairness sa pasabog niya at sa paandar niya. Yung iba sinasabi, hindi naman pang Miss Grand, para naman siyang pang Miss International. Bakit siya nandito sa Miss Grand? Charot. So, yon. Ang sinasabi ko, yung atake niya, talagang masasabi ko na bongga. I love yung execution, I love yung eksena, I love the way kung paano siya magpaandar, and then, ayun, congratulations naman. Hindi man niya nakuha ang titulong Miss Grand Philippines, okay lang naman, kasi naging first runner-up naman siya. And first runner-up is a first runner-up, di ba? So, yun, congratulations, syempre, sa pagbato ng Sambales kagabi. I'm so happy for her. And then, looking forward pa ako sa mga susunod na eksena. Para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa bagong MGI All-Stars winners from the Philippines? Okay, MGI All-Stars Philippines. Ito nga si Patricia Ann Lorenzo at saka si Alexi Brooks. Tulad nga siyempre ng inaasahan natin, alam naman natin na lagi ko naman sinasabi sa inyo, di ba? Si Alexi gusto ko maging Miss Grand All-Stars. And saka si Patricia Lorenzo, parang piling ko, magiging Miss Grand All-Stars. At ayun nga yun nangyari kagabi. So, happy ako for them. Pero alam niyo, sa totoo lang, habang pinapanood ko nga yung pageant, ang kala ko si Alexi magiging Miss Grand Philippines. Kasi, to be honest, isa din siya sa mga pinaka-flawless, pinakamagandang performance kagabi. Kung ako ang tatanungin ninyo, kung ako lang yung masusunod, kung ako yung hurado, ito lang, hypothetical lang naman, sinasabi, siya yung pipiliin ko Miss Grand Philippines kasi siya yung umatake ng bongge. Pero sabi ko nga, baka kasi ang gusto niya talaga, MGI All-Stars yung target niya. And then, ayun yung ibinigay sa kanya. And then, ganun din si Patricia Ann Lorenzo. Pero, kung lalagyan ko ng twist yung pageant kagabi, I think si Angelica at saka si Lexi Brooks ang gagawin kong MGI All-Stars. Pagkatapos, ang gagawin kong Miss Grand Philippines si Sambales. Sa totoo lang, ganun yung magiging format ko. Ganun yung magiging atake. Di ba? Parang merong twist yung pageant, and then of course excited yung lahat dahil alam mo yon na parang hindi porket frontrunner sila ay sila na yung mananalo, yung mga ganon. So, dapat lagyan ng konting twist. Wag straightforward agad. Charot. Pero, happy ako sa resulta kagabi. Kung ano man yung naging resulta kagabi, ayun yung desisyon nila at re-respetohin natin yon. At tulad nga na sinabi ko, yun din naman yung nakikita ko. And then, of course, I'm so excited for Ana Patricia Lorenzo para sa MGI All-Stars. But, I think si Ana Patricia, kailangan niya lang siguro na umatake pa ng, training for Miss Grand kasi hindi pang Miss Grand yung galawan niya. Medyo mahina yung kalibre. So, konting paghahanda para, alam mo yon, para pagdating sa MGI ay bongga siya. Kasi mahinhin si Ann Patricia Lorenzo. Mahinhin pa siya. But let's see kung ano ang transformation for Ana Patricia Lorenzo. Laban yan. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, Angelica Lopez, sinanghal na MGI All-Star, Miss Grand Philippines winner. So, anong chika mo dito, Mama Sam?
Well, tulad ng inaasahan ko at tulad ng sinasabi ko sa inyo paulit-ulit noon at hanggang ngayon, na isa siya sa mga gusto ko maging Miss Grand Philippines. And then happy naman ako, nakuha niya yun kagabi kahit na parang ang dikdik ng labanan, di ba? So yun, so congratulations! Siya ang tinanghal. And then, looking forward ako kung ano magiging eksena at ganap niya sa darating na Miss Grand. Malapit na. Sa next month na. So, yon. So, syempre, preparasyon para sa laban niya sa Miss Grand. And then, parang feeling ko naman, di naman niya na kailangan mag-focus pa sa eksena. Kasi, magaling naman siya doon. Siguro, konting training lang, mga 1 week, para sa mga bagong exhibition na gagawin niya, yung mga ganon, yung mga bagong eksena, ganon. Siyempre, kailangan din makitaan ka ng bagong eksena kasi kung katulad lang kagabi, parang hindi kakabog, ng todo-todo. Pero kasi kung gusto mong kumabog, kailangan pa rin maghanda. Pero yung mga paandar, mga pasabog, parang feeling ko madali na lang yan sa kanya. And feeling ko prepared naman siya. Basta siguro tiwala lang at laban Angelica Lopez. Happy ako for her dahil ayan na nga, finally, di ba? So natupad na yung pangarap niya na maging Miss Grand Philippines. Grabe, 2 title from the Miss International to Grand International rather. Di ba? So, bongga yan para sa akin. At winner! So, yon, congratulations. Syempre, sa ating bagong reyna na Miss Grand Philippines! Ayun. So, excited ako dyan. Pero ito, mas excited dahil Kurt Bondat pupunta sa Los Angeles. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay tahimik ang reigning niya, no, bilang Mr. International. So, walang masyadong ganap. Pero happy ako dahil miski pa paano ay nakikita naman natin na very active pa rin ang Kurt Bondat. And then, looking forward ako sa magiging eksena niya syempre sa darating na Mr. International at ayan na nga sa next month na rin mag-start. At happy ako dahil alam ko na alam mo yun, na fulfilled niya yung kanyang reigning bilang Mr. International. Siyempre, gwapong-gwapo pa rin ako sa kanya. At alam ko naman si Kurt ay well-deserved talaga, di ba? So, looking forward ako sa magiging pambato natin sa Mr. International. At tignan natin kung makukuha niya yung back-to-back. So, let's see. Di ba? So, laban yan. But eto, ang sumunod na chika. Osmel Sosa, top 5 favorite for the Miss World ay puro Asia daw. So, ayan na nga, di ba? Marami nagagalit kay Osmel kasi puro Latin daw. Pero ngayon, si Osmel ay naglabas ng kanyang top 5 for the Miss World. Ngayon pa lang. At mga pinili niya dito ay si India, Malaysia, Philippines, Vietnam, and Thailand. Ano chika mo dito? Kayo naman, kapag sinasabi niya na ito ang ito yung mga kanyang winner, nagagalit kayo. Pag ito yung winner niya, nagagalit pa rin kayo. Di ba? So, ngayon, at least natuwa ako dahil syempre nakikita niya yung potential syempre ng ating pambato na pwedeng mag-penetrate. At nakita naman ninyo, di ba? Gustong-gusto niya. So, kahit ako naman, nakikita ko naman na malakas din talaga ang magiging laban ng pambato natin dito sa Miss World. At yung ibang candidate, syempre tignan din natin at nakikita din natin na malakas din yung Czech Republic, mga ganon. But, puro ganon lang naman ang Czech Republic. But malay mo, di ba, kay Asia mapunta pa rin ang titulo. Marami nagsasabi na, nako Mama Sam, parang runners-up lang ang magiging eksena dito ni Asia. Hindi pa nagsisimula ang laban. Hintayin muna natin, di ba? So for now, si Osmel, ayan yung top 5 niya and maging happy tayo doon sa top 5 niya at laban niya, di ba? So yon, so 5-5-5-5. Para sa sumunod na chika, reyna ng MGI All-Stars, isa sa mga hurado kagabi. Mama Sam, anong masasabi mo na isa siya sa mga naupong hurado?
di job well done. Yun yung masasabi ko. Congratulations. Dahil happy naman ako at nakuha silang hurado dito sa MGI All-Star. So, dapat ikatuwa na natin yon dahil alam mo yon na pupunta pa yung mga beauty queens na katulad ni Miss Colombia, di ba? So, ang exciting dito, siya yung tawag dito, nag-judge doon sa mga magiging kalaban niya in the future. Di ba? So, ayun yung funny doon na parang, ano yun? Ito yung makakalaban mo in the future. So, nakita niya na yung galawan, nakita niya na yung atake, and for sure, nakita niya na yung galing ni Alexi na may ibubuga sa competition na to. And then, doon ako sa part na parang, okay, so let's see kung paano maghahanda uli itong si Miss Colombia para sa magiging laban niya sa MGI All-Stars. Ang hindi lang kasi maganda sa MGI All-Stars, parang lalaban uli siya. Magiging candidates uli siya. Ayun lang. Kumbaga parang anytime papalitan ka. Di ba? Tapos mababaliwala. Lalo na kung sunod-sunod ng manalo yung winner. Di ba? Halimbawa, si Alexi yung nanalo, tapos nanalo pa siya sa susunod, mawawala na ng eksena. Yung pagiging reigning mo kasi parang napalitan ka agad. Parang feeling ko, magiging value talaga ang queen ng MGI All-Stars kung napanalo niya na yung tatlong sunod-sunod na pagkakapanalo ng MGI All-Stars. Ayun, magiging bongga yun, di ba? So, yun talaga masasabi mo na, ay, wala, nasa listahan na to. Kasi sa susunod na pangatlong pagkakataon, hindi na siya magkukumpite. Kumbaga, parang wala na yun na talaga yung niya. Kumbaga, siya na talaga yung tatawagin the first ever Miss Grand All-Stars. Ganon. Pero yung ganyan, yung papalitan ka pa sa unang pagkakataon, biglang napalitan ka na agad, wale. Di ba? So, doon ka talaga sa kung kaya niya yung sunod-sunod. Pero syempre, ang titignan natin dito, kung oobra pa nga ba uli itong si Miss Colombia sa susunod niyang laban. At tignan natin kung kakabog pa. Yan. So, I'm so excited. So, kayo ba? Excited ba kayo para sa kanya? Kasi ako, yes. Kasi di ba parang mas maganda kung siya na yung reigning pagkatapos sa susunod na taon, parang Tapos ito pa, yung dalawang reigning ng MGI All-Stars natin, after 6 months, kailangan na silang palitan. Kasi, di ba? Tapos, anong mangyayari doon sa ewan ko, basta magulo yan. Alamin natin in the future. So, yon. So, para naman sa sumunod na chika, pambato natin sa Miss World, nasa Vietnam na. So, ready na nga itong si Asia Rose Simpson. Mama Sam, anong chika mo dito? Well, ang chika ko dyan, I'm so excited for her kasi alam ko na magiging malakas talaga yung laban niya dyan. Siguro pagkatiwalaan lang natin yung proseso, nakita naman ninyo, dami-dami niyang bagahe. So, ibig sabihin nun, marami siyang talagang ipapakita. Paano naman kasi na hindi dadami yung bagahe niya? Isang buwan, halos isang buwan yung laban nila doon, di ba? So, yon. So, good luck. And tiwala talaga kay Asia. Alam ko na gagawin ni Asia yung lahat ng makakaya niya para makuha niya ang corona ng Miss World. So magtiwala tayo sa proseso. Alam na, ang maganda kasi kay Asia, may sense siya bilang queen. Hindi yung parang wala lang, queen-queenan lang. Alam mo na may ibubuga. Alam mo na kaya niya. Alam mo yung quality niya o obra. So, yun yung maganda kay Asia. Yun yung diferensya doon sa pinapadala natin noon. Kung bakit ngayon parang, ay, mas tiwala ako kay Asia. Paano kasi? Bukod doon sa may ganda si Asia, alam mo yung puso niya pure. Alam mo na marunong mag-compete. Alam mo na yung kabaitan niya, hindi lang siya mabait dahil, alam mo yun, nagpipretend siya. Mabait siya dahil authentic. Authentic yung pagkatao niya. Ayun yung importante. At ayun yung magandang nakikita ko sa kanya para maging laban niya dito sa Miss World. Yung authenticity. Kasi very natural. Hindi siya yung nagpiprepare, hinanda. Kumbaga, hindi siya manika.
Aha, hindi siya manika na dinamitan mo, tinuruan mo, yung mga ganon, kung ano ba yung gagawin niya. Siya hindi. Alam niya kung ano ang gusto niya, ano ang taste niya, ano ang ipapakita niya sa competition. At yun yung exciting dito sa magiging laban niya. So, yun. Kaya naman ako, hindi na ako makapaghintay. Dahil alam ko na ang Asia talaga may ibubuga. So, ang hahanapin mo na lang dyan, sino ba yung katulad niya? Or merong pa bang mas higit sa kanya? Kasi kung wala na, si Asia na ang siguradong mananalong Miss World ngayong taon na to. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support, sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe. Baka naman, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.